Santa Teresa ng Avila, isang madre na Carmelite na contemplative, isang babaeng tunay na naging kaibigan ng Panginoong Hesukristo. Para kay Santa Teresa, ang pananalangin ay hindi pagtakas sa mundo, kundi pagbabago ng puso. Sabi niya, ang taong tunay na nananalangin ay nakikipagkaisang puso at diwa kay Kristo. At sa kalaunan, hindi lang nagiging kaibigan, kundi maaaring kumatawan kay Kristo. Si St. Paul sa ating first reading, nasabi niya, ikaw na ang humahatol, hindi mo rin ba ginagawa ang mga bagay na hinahatulan mo? At sa Ebanghelyo, narinig natin ang puna ni Jesus sa mga Pariseo. Nagpapapasan daw sila ng mabibigat na pasanin sa ibang mga tao, pero hindi daw maigalaw ni daliri nila para alalayan ang mga tao. Kung walang tunay na pagbabago sa pagkatao ng sumasamba, nauuwing pagbabalat kayo lamang ang relihiyon. Ang pakikiisa kay Kristo ay dapat magbunga ng pakikitulad kay Kristo sa pag-ibig, sa pag-iisip, sa pag-uugali, at sa gawa. Para kay Santa Teresa, ang pananalangin ay pakikipagkaibigan ng alagad kay Jesus. At habang lumalalim ang relasyon ng pakikipagkaibigan, unti-unti, parang nakikita na rin si Jesus sa kanya. Ginamit niya ang panalangin para baguhin ang kanyang sariling kongregasyon. Hindi naman para higpitan sila, kundi para maibalik yung pag-ibig at kababaang loob. Ang layunin niya ay maging buhay na larawan ni Jesus sa mundo, ang bawat alagad. Kanina hong umaga may nabasa akong isang artikulo na parang nakaligalig sa akin. Ang sabi nung manunulat, kung tayo nga ay ang tanging bansa sa buong Asya na kung saan karamihan ay Kristiyano at Katoliko, bakit nagkaganyan? Na napaka-corrupt ng ating lipunan. Ang laking kabalintunaan nito, di ba? Ang sabi ng nagsulat na binasa ko kanina ng artikulo, malakas ang ating panalangin, pero mahina ang ating pagsasabuhay. Marami daw tayong debosyon, pero kulang na kulang sa pagbabago ng asal. Siguro ito rin ang sinasabi ni Jesus, ang kanyang puna sa mga Pariseo. Nagpapapasan kayo ng mabibigat na dalahin sa iba, pero kayo mismo ayaw nyo namang tumulong. Ako gusto kong itanong sa aming mismong sarili at sa mga kapatid na pari, nakikilala pa kaya ng mga tao ang amoy ng mabuting pastol sa amin? Nararamdaman pa ba nila ang awa ni Jesus sa aming mga kamay? Pero yung question na yun, hindi pala sa pari lang. Kasi lahat tayo tumanggap ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay kabahagi
sa buhay at misyon ni Kristo. Ang paghahatid ng mabuting balita ay hindi lang tungkol sa pagsaksi kay Kristo, kundi pakikitulad kay Kristo. Hindi tayo tatayo o hindi naman tayo tinatawag upang tumayo bilang kapalit. Hindi tayo substitute, representatives lang tayo. Tayo ay tinawag na magsilbi bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo. Nasabi yun ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 12. At palagay ko yun ang naging inspirasyon ng isang tula na minsan ay isinulat ni Santa Teresa de Avila. Ang sabi niya, wala nang katawan si Kristo, kundi ang iyo. Wala siyang mga kamay o paa sa lupa, kundi ang iyo. Ang iyong mga mata ang ginagamit niya upang tumingin ng may habag. Ang iyong mga kamay ang ginagamit niya upang pagpalain ang mundo. Wala nang katawan si Kristo sa lupa, kundi ang atin. Tayo'y tinawag na maging kinatawan niya. Kung tunay tayong nakikiisa kay Kristo, kailangan may pakita natin siya sa ating buhay, sa ating pagsusumikap na maging mabuti at tapat at maawain at nagmamalasakit, lalo na sa ating bayan. Para pagtingin nila sa atin, maramdaman nila ang kanyang mukha, ang kanyang tinig, at ang pag-ibig ng mabuting pastol.